Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. Ito pag-usapan natin guys ha. Ayan. So guys, tinapos na ng Iglesia ni Kulto ang kanilang rally sa ikatlong araw. O di ba? Di ba? Tama na naman ang sinabi ng ating puting kabayo. Di ba? Sa mga nakakatanda, nung kahapon yata o nung isang araw, di ba, sinabi ko natin sa ating content na hanggang 2 to 3 days lang ang magiging rally ng INC. Kaya nga pinapunta doon, kinausap ni John Vic, no? Tawagin natin muna siyang John Vic, wag muna John Wick, ano? Kasi good job yung ginawa niya rito, no? Bago umalis ang Pangulo, di ba? Isinugo ng Pangulo si John Vic para pumunta sa Central at kausapin ang pamunuan ng INC at may sinabi ang Pangulo. May sinabi na malamang ikinatakot, ikinaurong ng bayag ng pamunuan. At ayon, pagkatapos doon, umalis sila sa EDSA at sinabi ko naman sa post ko kahapon na ipagpapatuloy nila sa Liwasang Bonifacio ang kanilang rally at doon nila tatapusin. 'Di ba? Doon nila tatapusin ang rally upang sa ganun unti-unti gradual at hindi mapahiya. Hindi mapahiya sila, no? Kumbaga hindi kahiya-hiya na biglang So ngayon, ayan na, nagtapos na ngang tuluyan. O di ba ga? Perfect! Oh, ano na? Mga didilis. Paano na yan, di ba? So, ang tanong ko, magkakatotoo kaya ang nahagap naman na balita, no? At nahagap rin ito na balita ng Tweety Bird ni Attorney Jess, no? Na kapag itong si Marco Tae ay naikulong na, ititiwalag na. Oh. Bakit ititiwalag? Siyempre, maninindigan ng INC na hindi sila sumusuporta sa mga corrupt, no? At hindi nila inaano yan. Katulad lang nung iba, pinabayaan na. Pero, mas malupit itong kay Marco Tay. Kung sakaling mangyayari, ititiwalag talaga siya. Dahil nga, para bang sinasabi ng INC na, hindi, corrupt talaga. So, malalaman natin. Ngayon, pag nangyari yun, syempre, malamang, magsisiwalat na ng mga nalalaman niya itong si Marco Tae kung sakali. Pero Marco Tae, palagay ko hindi mo magagawa yun kasi matatakot ka. Either ikaw ang kakatayin dyan sa loob or baka pamilya mo. Di ba? Alam mo naman yung mga kasamahan mo dyan, mga siraulo yan. Anyway, ang maganda rito, makukulong si Marco Tae. So, abangan natin. Anong araw na ngayon dyan? Mamaya, Biyernes na. So, ngayon? Thursday ng gabi dyan. Tama ba ako? Tama, Thursday ng gabi, no? So, abangan natin dyan bukas, ha? Kung baka naman, matutuloy na ang pagsasampa ng kaso ng ombudsman sa mga ito sa Sandigan Bayan, no? So, ang saya-saya. So, ang nangyari sa inyong rally? Sabi ko sa inyo, hindi kayo dadami kasi marami na talaga sa mga miyembro nitong Iglesia ni Kulto ang ang pagod na. At palagay ko, itong rally nilang ito, marami na naman ang tumiwalag. Kasi marami na nagbanta dyan, kaya maraming hindi na sumasama. Dahil yung mga matitino na miyembro nila, talagang naninindigan sa tama at sinasabi nga na hindi na tama itong kanilang mga pinaggagawa. Di ba ga? So, ang nandyan na lang ay yung mga bobo at yung mga ilang bayaran tsaka yung mga hinakot nito ni Ludubicang Siraulo na hinakot mula sa distrikto, no? Si Ludovica na nagpapanggap na napakatino ay Diyos ko po, Rudy, na may kaso na kinasuhan at na-convict naman niyang hinayupak na yan sa graft and corruption. Tsaka, naku po, kilala po yan sa batasan si Ludovica. Ay, nako! Ludovica, nagbagong buhay ka na ba?
Tinigil mo na ba yung paggamit? Ha? Kilalang kilala ka. Diyos ko po. Okay. So yun. So nagtapos na. Nagtapos na at abangan natin ang kanilang mga susunod na kabanata. Pero bakit nyo naman tinapos? Paano kung paano kung si Marco Tae, labasan na ng warrant, isusuko nyo na ba talaga? At tinapos nyo na ang rally? Tsaka ang sabi ni Ludovica, wala kayong uwian si Ludovica doon na lang daw mag-i-stay sa EDSA, magkukutkot ng butong pakwa. Aba, sabi nyo walang uwian. Bakit nyo tinapos? Wala talaga kayo sa hulog, wala kayong isang salitang mga inayupa kayo no? Anyway, yun lang. Sabi ko sa inyo, ang saya ng ating gising, ang presidente ng Pilipinas, si PBBM pa rin. At andon sa Canada, di ba? Nakikipag-inuman kay Carney. Ang saya-saya. Habang si Inday Saya din yung abayon, may putok na, ayaw pang hubarin yung barong niya. Nagbumukmok sa bahay ni Sulayka. Di ba? Bakit? Ayaw hubarin yung barong kasi umaasa pa rin siya, manunumpa na daw siya. Grabe ang lakas ng tama ng mga didilis, no? Maalala ko, pang ilang rally na nila. Hindi ko na mabilang. Asa na pala asa na yung UPI? Asa na si Pokis? Asa na yung sinasabi niyong mga mag-aarmas dyan? Asa na? Sabi ko sa inyo bunganga na lang ang meron kayo, wala na kayong kakayanan. No? Magsama-sama pa kayo hanggang bunganga na lang kayo, wala na kayong mga kakayanan. At sino ba naman ang maniniwala sa mga siraulong katulad yun ng mga trapo? Diba? Sino ba naman maniniwala dyan sa mga kila para sa Diyos ko po, Rudy? Kay Mike Diferencia, naku po, lalo na si Eric Celes. Sino ba si Eric Celes? Wala nga yung contribution sa Pilipinas. Hindi nga yan nagbuwis sa buong buhay niyan hindi yan naging taxpayer. Bakit? Nag-NPA na yan O, di ba? Ngayon, nasa siya? Nasa SMNI. SMNI ba? Nagbubuwis ba ng tama yan? Naku po, Rudy. Wala na, kaya magsitigil na kayo. Di pala, huwag kayo titigil sa kabubuan, So, pagpatuloy nyo lang yan. Anyway, nakakailang rally na itong mga to, no? Wala na kung saan na sila pupulutin. What the heck? So, sablay na naman, INC! Simula nang nakilala ko kayo, mukhang wala pa kayong tumamang mga rally, Lahat ay sablay. What the heck? Ngayon, dagdag sa listahan nila, sablay na naman. Sa mga bubundidilis at may saya dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo, manatili kayo mga bobo at may saya, at sabagat ang may saya ay laging high blood. Bye!